Hi there. So today I made 400 PHP in two trades, isang 11 minutes, isang 28 minutes. So ito yung screenshot ng PNL for today and ito yung chart. So ito yung trade na yan. The first trade ko is ito. Ito, I shorted here, then short. Then dito, exit ako ng half para ma-minimize yung risk. Kasi kung sinort ko to, short, short, ang idea ko is itong tatlong kandila na to, gaganyan lang siya, then papump pababa. Kaso nung lumabas tong kandila na 'to, kumbaga sa isip ko, yung trade idea ko na 'to, kung ba't ako nag-short is, kumbaga yung defense niya nabawasan ng 25% dahil sa kandilang 'to. Then nung lumabas 'to, yung defense nito sa utak ko, parang nag-down na ng 50%. So 50% defense na lang siya. So nag-exit na ako ng 50% para ma-minimize yung risk ko sa shorts ko na 'to. Then sa mind ko, yung 50% na shield, kailangan din na siya mabasag. So, ito. Nung lumabas tong kandila na to, ang idea ko kasi dito, diba, short ako. Nag-aantay ako ng gento, binong ko pump. Nung lumabas tong kandila na to, ang nasa isip ko na is, ito na yung queue ng mga bulls para pumasok. Pagka queue ng bulls pumasok, inaantay ko, ang sa tingin ko mangyari, kahit naka-short ako, iniisip ko yung on how the bulls think. Kasi bears ako eh. Usually bears ako. But kinikip in mind ko din is paano yung mga hindi pa nakakapasok and saan sila papasok. So, nung nakita ko to, iniisip ko, yung majority, yung sentiment ng market, ito yung nag-queue para sa mga bears na mag-initiate na pumasok. So, nung lumabas nung kandila na to, yun na, nag-confirm na. So, nag-exit na ako lahat dito. Good thing, nag-exit ako dito ng 50%. So, na-minimize talaga yung risk ko. So, after nito, after ko mag-exit dito, binasura ko na yung trade kong short. Yung trend bias ko na short, binasura ko na. Nagantay na ako for long. So, ito. Yan. Nag-long ako dito, long. Then, ito. Entry ulit. Tapos, ito, entry ulit ako. Entry. Then, nag-sell ako dito ng half. Sell ako ng half. Tapos, sell ulit ako dito ng half. Like dito, ang sinell ko is 33% at sila 33%. So, meron pa akong 33%. Yan, pin-over ko ulit yung dito. In-entry ko ulit yung 33 dito. So, another 33. Tapos, ang ina-expect ko kasi, ito. Ang ina-expect ko, after this candle, itong kandila na to, after neto, itong kandila na to, dapat magpa-pump. Dapat magpa dapat magpa-pump to. Boom, gagano'n dapat siya. Kaso, nagganon siya ng umpisa, kaya siya merong upper wick. Yung upper wick na yan, pag umpisa ng kandila, gumanon. Biglang binawi niya pababa, tapos nag-consolidate. Kaya siya naging doji. So, nung nakita ko yung doji na to, sabi ko, mahina talaga yung move, ayaw mag-pump. So, nag-exit na ako. Pagka-exit ko dito, 80% ng in-exit ko dito, 80% na lang. May 20% pa ako. Baka kasi, sabi ko, baka kasi, ito, tinry naman niya mag-pump, tapos bumaba siya, pero green candle siya. So, baka mangyari, after nito, next 5 candles or 3, magpa-pump na. So, nagtira pa ako ng 20%. Kaso, hindi siya nag-pump. Yung tatlong candle, 1, 2, 3. Hindi siya nag-pump. Tapos nag-red. Nag-exit na ako dito. Na-exit ko na lahat. Tsaka, hindi ko na inantay. Hindi ko na inantay. Kasi, malapit na mag 1 hour. Every day, 1 hour lang ako nag-trade. So, nung malapit na mag 1 hour, naghanap na talaga ako ng exit. Naghahanap na ako. Ito, sayang. Yung gento sanang pump. Yung gento sanang pump. Ito, tinantay ko. If hindi to lalagpas ng 1 hour, siguro mararide ko yan. Pero lumagpas na siya eh. So, yun yung trade ko na to. Isang losing dito, small lose kasi na-control ko yung risk. Then, big win to. Kasi ang dami kong entry. Oh. So, nasakyan ko talaga yung move. Isang 11 minutes.
tsaka isang 20 minutes mag-resolve ng 400 page.